sa ating pong huli at ikatlong awiting spiritual. Sa page 340, 340, Electing Grace. Page 340. Electing Grace. In eternity, God chose to save. Electing Grace, sing. In eternity, God chose to save many sons of Adam's race. Then he sent his son to Calvary, there to suffer in their place. Electing grace, saving grace, coming down from eternity, has delivered me and set me free. Now I'm saved forevermore. Last stanza. The Bible says, not by our works, but according to His grace, which was manifest in eternity, when He chose us as His own. Electing grace, saving grace, coming down from eternity, has delivered me and set me free. Now I'm saved forevermore. Amen. Ngayong umaga, muli po tayo makikinig at mag-aaral po ng salita ng ating Panginoon Kristo. Ating pong muling tawagin ang ating pong unang mga ngaral, si Brother Roger Blasco. Kung biyaya at pagpalang umaga sa lahat. Buksan po natin ang ating mga Bible sa ating mga Bible sa 2 Peter chapter 3. Simulan po natin sa verse 8. 2 Peter chapter 3 verse 8. Kung inyo na pong nakita, ito po ang sabi. But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. 9. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but all should come to repentance. Ang pamagat po ng ating mahalagang pag-aaral ngayong umaga ay limited atonement or yung particular redemption doctrine. So ito po yung ating part 1. So maglit po tayo manalangin. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, lahat po ng papuri, pasasalamat, parangalan, pagsamba ay para sa inyo lamang. Aming Diyos, ngayon pong umagang ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan. Kami ay inyong muling tinipon sa dakong ito upang amin kayong sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, at lagi niyo pong ipaalala sa amin kung gaano nga po kami kapalad na kami ay kabilang dito sa iglesyang ito
dito sa San Pablo, sa inyong tunay na iglesia, aming Diyos. Nawa, Panginoon, ang inyong mensahe ngayong umaga ay maging pagpapala sa bawat isa, sa mga kapatid, sa mga bawat makakakinig ng mensaheng ito, aming Diyos. Aming Diyos, amin din pong inaalala ang church organization po ngayon sa Bulacan, kung nasaan po ang aming pastor, ang kanyang may bahay, namin po silang inaalala. Ganyan po si Brother Gabi, nakasama nila doon. Ano ba po ay mangyari inyong kalooban sa kanila at inyo po silang patuloy na i-preserve sa doctrines and morals sa aming Diyos. Nawa ay ang mga kapatiran doon sa Bulacan na ma-organize bilang isang church na mayroong authority, may tamang aral at doktrina aming Diyos ay inyo silang patuloy na gabayan at sila inyong palaguin spiritually aming Diyos. Kami ay naniniwala na hindi nyo sila pababayaan aming Diyos. Aming Diyos, muli po ngayong umaga, nawa po ay kayong maitaas sa gawain ito, kayong mapapurihan, kayong mataas, kayong pasalamatan namin Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. 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 Makakaupo na po ang bawat isa. Ang pamagat po ng ating mahalagang pag-aaral ay yung limited atonement na doctrine. So, ang ating pong aalalahanin noong mga nakaraang linggo ay atin ang sinimulan yung series natin sa Doctrines of Grace. So, una nating tinalakay noon ay ang man's total depravity. At ating nakita doon na talagang ang tao ay walang magagawa kung sa kanyang sarili lamang nakakayahan. Sabi nga doon sa John chapter 6 verse 44, no man can come to me except the Father which has sent me draw him. So bakit doon? Bakit ganon ang conclusion ng Bible? Dahil nga sabi din ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. At ano ang penalty ng sin? Sabi according sa Bible, ay for the wages of sin is death. So, tinalaki na rin natin noong mga nakaraang linggo yung patungkol sa unconditional election. So, elect according to the foreknowledge of God. Sabi yan sa Biblia. At sinabi din doon na yung mga elect doon lamang ibinigay ng ating Panginoong Hesus ang kanyang buhay. I lay down my life for the sheep. So, yun yung mga elect. Sheep only. So, hindi kasali ang mga goats. So, ngayon naman po, mga kapatid, ang ating gagawing mahalagang pag-aaral ay patungkol sa continuation. Yung ikatlong point, yung limited atonement, or we also call particular redemption. So at this point, mga kapatid, mga tagapakinig, mas magiging mahirap tanggapin o unawain ang doktrinang ito, itong particular redemption, kung doon pa lamang sa dalawang naunang doktrina na ating tinalakay at napag-aralan, ng mga nakaraang linggo ay hindi ka na sumasang-ayon. So, lalo na ito, hindi mo na ito maunawa. Dapat muna ay maipaunawa sa ilang Panginoon yung dalawang doktrinang nauna natin tinalakay. Sabi natin, magiging mas mahirap ito na part dahil nga kung hindi ka mag-a-agree na may mga elect, so paano ka pa mag-a-agree dito na may particular group of persons na tinutukoy ang Biblia na doon lamang namatay ang Panginoong Hesus. So, ito ay napatunayan na natin o napatunayan ko na based sa aming mga naging talakayan or Bible study. Recently nga, meron akong na-witness. So, akala ko ay talagang naniniwala siya na kasi approved sa kanya ang Doctrines of Grace. Okay daw sa kanya. Pero nagulat na lang kami ng mga kapatid na hindi pala siya talaga naniniwala. Nakakalungkot. Akala talaga namin ay yung taong iyon ay agree sa ating mga doktrina, pero ayon sa kanya ay understudy pa daw. So,
pinapanalangin namin ang taong yun na nakakasama namin sa aming Bible study tuwing Monday. Ang sabi ko nga, mahirap tanggapin kasi hindi niya na matanggap yung part pa lamang ng yung second point na unconditional election. So, paano pa kaya niya mauunawa ito, itong sunod na doktrina na ating pag-aaralan ngayon? So, mahirap. Talagang ang kailangan ay manalangin ka na buksan ng Panginoon ang iyong puso at kaisipan upang maunawaan at maintindihan mo at matanggap ang doktrinang ito, ang katotohanan ito. So, alam niyo mga kapatid, kasi kapag ang Panginoong Jesus ang nagtuturo, ay mahirap talagang tanggapin. Kumbaga hard doctrine or hard saying, sabi sa Bible. So, mababasa natin yun dun sa So, yun ang tingnan. Mention ko na lang. Pero kung may time kayo, sa John chapter 6 verse 60, nabanggit dun yung this is an hard saying. Kasi may mga kausap siya doon, mga disipulo, mga tagasunod. Sabi nila sabi nila, this is an hard saying. So kahit yung mga kaharap na mismo ang Panginoong Jesus during that time, nung siya ay nagtuturo ng kanyang mga doctrines, ay sabi nila, who can hear it? Who can bear it? Who can understand it? So talagang hard doctrine. So tayo naniniwala na kung ikaw talaga isang elect, isang pinili ng Diyos, ikaw isang tupa, hindi magiging mahirap sa iyo na tanggapin o paniwalaan ang doktrinang ito. So, speaking about naman sa paniniwala, bago natin simulan yung patungkol sa ating topic ngayon, particular redemption. So, gusto kong maipakita kung gaano tayo kapalad, mga kapatid, dahil sa atin inireveal ang mga truth na ito ng ating Panginoon dito sa kanyang tunay na iglesia. So yung mga doktrinang ito na ating pinaniniwalaan ay truth. So salamat sa Diyos sa katotohanan ito. Talking about paniniwala, so gusto ko i-share sa inyo yung recently na balita regarding ito sa paniniwala. Yung nabalita kung narinig nyo na yung sa Cebu, siguro kung napanood nyo na, recently lang nangyari, yung tungkol dun sa tinatawag nilang dancing sun. So ano ba yun? Napanood nyo na ba yun? Nabalitaan nyo na ba yun? So i-share ko sa inyo. Bigyan ko kayo ng kaunting detalye o information regarding dyan sa dancing sun na yan. Ano bang origin nun? So, in the year 1917, exact date ay October 13, 1917, doon sa Fatima, Portugal, ay nagkaroon doon na isang pangyayari na para sa kanila ay isang milagro. So, sabi doon, around 70,000 people, estimated yon 70,000 people, ay nakita yung araw na gumagalaw at nagpakita din daw ng iba't ibang kulay. So itong tinawag nila dyan ay miracle of the sun. So itong miracle na ito ay related to worship Mary worship. So kaya nga may tinatawag na Our Lady of Fatima. Yun yung origin nun. So that is our short background. So going back dito sa Pilipinas, sa Cebu, so last October 13, same date, October 13. Yung sa Portugal ay 1917. Dito naman sa atin ay this year, October 13, 2023. Doon sa lugar na tinatawag na Capillinha de Fatima Replica. O sa English ay A Copy of the Little Chapel of Our Lady of Fatima. So doon yun sa Cebu. So na-witness daw ng mga deboto doon ng isang milagro na tinatawag nilang dancing sun. So, exactly the same day, same date. Actually, yun nga daw yung ika-106 anniversary ng milagro doon sa Fatima, Portugal. So, nakita ng mga deboto doon sa Cebu yung milagro. So, nagalaw daw yung araw. Tapos, nag-iba-iba pa yung kulay.
Maririnig nyo naman yun sa mga patotoo ng mga na-interview. So nagsigawan sila doon, nag-hallelujah daw, nagpasalamat sa Diyos. Pero yung Diyos nila, sabi nila ay, thank you Mama Mary daw. So yun, kasi yun yung kinikilala nila. So no offense sa mga pero malinaw yan ay mali. So ang according sa kanila, sabi nung ilan, di daw nila alam kung bakit daw sila naiiyak. Sabi naman nung isa iyak ako nang iyak. So yun yung kanilang mga patotoo. At ang amazing pa, kamangha-mangha pa para sa kanila ay may mga gumaling daw. So yung hindi nakakapagsalita ng maayos dahil na-stroke daw, ay nakapagsasalita na daw ng maayos after nung na-witness nilang yon, after nung misa daw. So yung ay bukol daw sa lalamunan ay nawala daw. So milagro daw yon ni Mama Mary daw sa kanila ng Diyos. So ngayon, yung nakita nilang yon, ayon naman, pina-examine nila sa mga expert, sa mga tagapag-asa. So, sabi dyan, yun ay isa lamang atmospheric optical phenomenon. So, ano ba sabihin no? Yun daw yung interaction daw ng sunlight sa different atmospheric particles, water vapor, water droplets, or ice crystals. So, yun daw yun. Yung sunlight daw tumama sa ulap na merong mga ganitong particles, water vapor, water droplets. Kaya daw nangyayari yung ganong illusion or atmospheric optical phenomenon. Tsaka kung mapapansin nyo doon sa video, mapapansin nyo yung mga tao nakapayong at naulan, naambon. So possible So anong point? Anong point natin doon? So makikita nyo mga kapatid ay nate-take advantage siya ng kaaway. Sa tingin nyo ba yung mga taong naka-witness doon sa milagrong yun, ano bang nangyari sa kanilang belief? Humina ba o lumakas? Di ba syempre mas naniniwala sila doon kapag nakakita nila doon. Sabi pa nga nung isa, sana nagpakita din sa kanila, gaya ko na hindi masyadong naniniwala noon, nagpatibay ng paniniwala ko na totoo talaga. Yun, sabi ng isang nagpapatotoo. Sabi naman ng kanilang priest, so ang naging bunga daw doon ay napalapit daw kay Lord. So yun daw, thank you Mama Mary. So yun yung resulta. So anong sense nito? Bakit ko ito sineshare? So tayo mga kapatid, bilang mga tunay na mananampalataya, anong ating opinion dyan? So, anong masasabi natin sa kaganapang yan? Kapag ba may ganyang event, yung tinatawag nilang milagro, or sign and wonders. So, sa Diyos ba agad galing yun? So, gusto kong i-examine natin ito kasi ating i-compare yung kanilang pinaniniwalaan sa atin. So, ito, ano bang sabi ng Biblia? Pag ba may nakita tayong sign and wonders, sa Diyos na ba agad yun? So, basahin natin sa 2 Thessalonians chapter 2. Buksan natin ating mga Bible. 2 Thessalonians chapter 2, verse 9 and 13. 9 to 13. So, simulan natin sa 9. Simulan natin sa verse 9. Ang context ito ay patungkol ito sa Antichrist. So, basahin natin. Verse 9. Even him whose coming is after the working of Satan. Ang sabi diyan, with all power and signs and lying wonders. Wag ba may signs and wonders? Sa Diyos na ba agad yun? Hindi, ginagamit din niya ng kaaway, ni Satanas. Verse 10. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. So, baka may magtanong, ano yung truth na they receive not?
yung mga taong yun na naka-experience ng pangyayaring yun. So magbigay tayo ng isa. Madami silang hindi nire-receive na truth ng Bible. So magbigay tayo ng isa, yung pinaka-obvious na kanilang hindi nire-receive na truth. So yung idol worship. So yun yung isa, at marami pa, too many to mention. Pero yun yung pinaka-obvious. Isa sa mga they receive not. So tuloy natin ang basa. Sa verse 11, "And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie, well, that they all might be damned, who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness." So, yan ang ibibigay sa kanila ng Diyos dahil ayaw nilang maniwala sa truth. So, alam nila, sabi ng Biblia, na maling sumamba, maling gumawa ng mga yan sa mga Diyos-Diyosan, maling yumukod sa mga yan, maling lumuhod sa harap ng mga yan. Paano natin sabi yon? So, at kung hindi man nila nabasa, hindi man sila talaga nagbabasa ng Bible, alam nila at naririnig nila na may mga tao, may mga pastor o mga ngaral na nagsasabi at nagtuturo na mali ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, pero nireject nila ang truth na yan. So, kaya wala na silang maidadahilan pa na hindi nila napakinggan yung turo ng Biblia patungkol dyan. So, anong relevance niyan sa ating mahalagang pag-aaral ngayong umaga? So, let's continue reading dun sa verse 13. So, ito ang patungkol naman. Ito yung relevance. Ito yung patungkol sa atin, sa mga tunay na mananampalataya. Verse 13. "Because we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord. Because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth." Tayo daw ay may na-sanctified na at belief, may tayong belief sa truth. So tayo ito mga kapatid, ito yung nasa verse 13, yung mga sanctified by the Spirit at by belief sa truth. From the beginning, meaning chosen, elect. In contrast yan doon sa mga taong na-mention sa verses 10, 11, and 12. So we see the difference, the distinction, at yung distinction na iyon, ang matibay na proof na there is only a particular group of people, yun yung tinatawag na God's elect, o sheep sa Bible. Merong particular group of people Christ died for. Meaning yan yung essence ng ating, ayan yung isang paliwanag o proof patungkol sa ating doctrine na limited atonement or particular redemption. Yung nabanggit dun sa verses 10, 11, and 12, nakabukod sila. Sila yun. They believe a lie because hindi sila nag-believe sa truth. Sa verse 13, malinaw dyan na merong mga chosen from the beginning to salvation. Chosen to salvation. At nagbe-believe sa truth. Yan, malinaw yun. Yun yung ating doktrina, particular redemption. Nakita natin dyan. So alam nyo mga kapatid, kawawa yung mga taong yun, yung mga deboto dun sa Cebu. So bakit? They are giving thanks to Mary. They are worshiping and calling to the wrong God. So, paano ka ba makakakilala, makakaalam kung sino ba talaga yung tunay na Diyos sa Biblia? Ano ba yung pakilala ng Biblia, ng Bible? O kung sasabihin mo mali yung Bible, ay wala na tayong dapat pag-usapan. So, ito ay ang ating absolute truth. Itong Bible. So, dapat dito talaga tayo magbe-base. So, paano malalaman, paano makikilala yung tunay na Diyos? Paano mo siya matatawa? Kasi nga sabi natin, yung mga tao na nandoon, they are giving thanks to Mary, they are worshiping and calling the wrong God. So, kung itutuloy natin sa verse 14, basahin natin.
dito natin malalaman kung paano natin makikilala. Sabi niya sa verse 14, "How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher?" Napakaliwanag. Kailangan, paano sila makakapag-believe kung hindi naman nila narinig? Paano nila maririnig kung wala din namang magtuturo, walang mag-preach? So, kaya mga kapatid, napakapalad natin dahil we can call to God, we can pray to God, we can worship the God of the Bible, ang tunay na Diyos ng Biblia. We believe in Him. And we can heard about Him, about His teachings, about His doctrines, through a preacher. Every Sunday, every Lord's Day, dito sa iglesia, dito sa San Pablo. At sa iba pang dako kung saan meron ding mga tunay na mangangaral, mga tunay na iglesia. Makita nyo kung gaano tayo kapalad. Yun ang ating isang dapat ipagpasalamat sa Diyos. Kasi sila, every Sunday, yung tinuturo sa kanila ay just, yan yung tawag dyan ng Bible ay man's doctrine. Ang kaibahan sa atin, dito ay doctrines yan ni Christ, doctrines yan ng Diyos. At ang isa dyan, yung ating pinag-aaralan ngayon, yung doctrine ng particular redemption. At yung mga preacher and pastors natin sa mga tunay na iglesia ng Panginoon, yan ay mga ordained yan with authority. Tulad doon ang nangyayari ngayon sa Bulacan. Yung church organization doon, may authority na sila pag natapos ang organization nila. Then meron na silang kakayahang pumili ng kung sino ang maglilid sa kanila na pastor. Yung pastor na yon, yung preacher na yon, kung sino mang kanilang mapili, yun ay merong proper authority. So meaning, ibinibigay din lang yung proper authority to preach para maging pastor dun sa mga taong naniniwala sa mga paniniwala natin, kapareho natin, na naniniwala din dito sa doctrine ng limited atonement or particular redemption. So sabi doon, kung tutuloy natin yung verse 15 patungkol sa preacher, "And how shall they preach except they be sent?" So napaka-importante na ang magtuturo sa iyo ay yung sent. May sinend talaga. Pinili talaga may authority. Kasi narinig ko doon sa isa kong nakausap, siya ay tuturo din sa iba. Kung napansin nyo, nagpipreach daw siya dun sa particular group ng mga tao doon. So, sabi, Sunday. So, paano yun? Kasi sabi niya na gustuhan niya daw yung narinig niyang sermon, binaya na daw. Pinreach siya daw doon. So, pero yung taong yun ay hindi pa siya talaga masasabing kagaya natin. So, kaya importante yung magtuturo sa iyo para pure na Word of God, pure doctrine, truth. Dapat, ang sabi diyan sa verse 15, nalinaw, kailangan sent. And how shall they preach except they be sent? So, yan. So, now, concerning pastor and preachers, tuloy na po natin, regarding sa doctrine of particular redemption. So, alam naman natin lahat na hindi dahil pastor o preacher ang isang tao ay kapareho na agad ng tinuturo pagdating sa mga doctrines. Siyempre, hindi yun ang reality. So, kahit pa yan ay pastor o mangangaral, preacher, actually, mas marami pa nga yung against sa doctrine na ating pinag-aaralan ngayon sa particular redemption. So, ang tawag natin sa mga taong yan, sa mga preacher na yan, pastors, ang tawag natin dyan, siguro naman ay tandaan nyo na, ang tawag sa kanila ay mga Arminians. Malinaw, sila yung kabaligtaran ng doctrines natin. Yun yung tinuturo nila. So, para sa kanila, namatay ang Panginoong Hesus para sa lahat. Lahat ng tao, no exception. Sabi nga nila, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. So, ayan yung kanilang turo.
na ginagamit nila. Sumasalungat naman yan sa ating doktrina. At kung inyong napansin mga kapatid, yung kanilang paniniwala at turo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Yan yung ating teksto ngayon. 2 Peter chapter 3 verse 9. Basahin ulit natin. Sabi diyan sa 2 Peter chapter 3 verse 9, basahin ulit natin. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward. Ito na yon, yung kanilang kinokot palagi. Not willing that any should perish, but that all should come to repentance. O, yan yung kanilang favorite verse. Yung verse na ginagamit nila to refute our doctrine, yun din yung gagamitin natin pabalik sa kanila to prove yung ating point na merong particular or certain group of person kung saan lamang namatay, doon lamang inialay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay. So ano ba yung turo nila patungkol sa ginawang sakripisyo ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo? Ano bang na-accomplish ng Panginoong Hesus doon sa krus? So para ba kanino ba inialay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay? So tingnan muna natin yung kanilang paliwanag para makita natin malinaw. According to them, the Armenians, namatay si Jesus Christ doon sa krus para sa lahat ng tao. Para sa kanila, salvation make possible to any. Kaya nga daw, nasa iyo ang desisyon. Ginawa na daw ni Jesus Christ ang lahat para sa iyong kaligtasan. Nasa sa iyo na daw kung tatanggapin mo daw ba o hindi. For the Armenians, God simply sent His Son on the cross to make salvation possible. Yun ang para sa kanila. Namatay Panginoong Hesus para ang salvation ay maging possible to any person. Kasi yun nga ginagamit nila. At yung 2 Peter chapter 3 verse 9, ang isa sa paborito nilang verse na gamitin to support their teachings patungkol dyan. Again, sabi nila, God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Kaya nasa iyo na daw ang desisyon, tatanggapin mo daw ba o hindi. So yan nga, sabi natin, paborito nilang verse. Paborito nila ang verse na ito, 2 Peter chapter 3 verse 9, na gamitin. So, hindi lamang para sa kanilang practice na pagpapatanggap, sabi nga natin, hindi lang nila ito doon ginagamit, kundi paborito nga din nila itong gamitin para i-refute yung ating doctrine of particular redemption. So kung iisipin natin, maganda naman, masarap pakinggan bilang isang tao na marinig mo na ginawa na ng Diyos ang lahat para maligtas ang sino man. Sarap anong pakinggan. Kaso kung titingnan mo sa side ng tao, okay ang tao, panalo ang tao dun eh. Nasa tao kung tatanggapin niya o hindi. Pero sa side ng Diyos, kung titingnan mo, ang mangyayari, anong klaseng tagapagligtas yun? Namatay, pero nare-reject. Parang common sense eh. Nag-provide ang Diyos ng salvation, pero pwede mong i-reject. So, anong klaseng Diyos yung kanilang pinaniniwalaan? So, mahina. Doon pa sa amin nakausap, doon sa recent Bible study namin, regarding dyan, sabi niya, sasamahan ka daw ng Panginoon, basta kayo nasunod. Natandaan niyo yung sa Bible study natin, Pero kapag daw ikaw lumayo, nasa iyo na, kasama mo na daw si Kristo pasa ng krus. Pero pag daw ikaw lumayo, nasa iyo na daw yung kasalanan mo na daw yun. So, hindi siya naniniwala dun sa elect from the beginning of the world. So, parang lalabas, talagang nakapokus dun sa gagawin ng tao. Para sa kanya, kahit sino ay available. Pero hindi yan ang itinuturo ng Biblia. Na napatunayan na natin sa una nating doctrine
na walang magagawa ang tao, man's total depravity, na mayroong pinili ang Diyos para salvation, mga God's elect, mga sheep, dun sa doctrine of unconditional election. So kaya naman dito, sa particular redemption, ipapakilala natin nga kung sino yung group of person na yun. At ang gagamitin nating pang-refute sa kanila ay yung ginagamit nila na pang-refute sa atin na verse. So ngayon mga kapatid, ang gagawin natin ay ating pagbubulay-bulayan yung verse na yun. 2 Peter chapter 3 verse 9. At titingnan natin kung iyon nga ba ang sinasabi dito sa ating teksto. Yun nga ba ang context o out of context ng kanilang pagkakaintindi at paggamit sa verse na iyon. Time check natin. So may isang oras na agad tayo. Part 1 pa lang naman ito. So tuloy natin. Sa ating pagsisimula sa pag-examine ng paborito nilang verse na pang-refute sa ating doktrina, meron tayong dalawang words na bibigyan natin ng pansin. Gusto kong bigyan natin ng pansin na makapagbibigay sa atin ng liwanag kung itong verse na ito ba ay against nga ba sa ating doctrine, na particular redemption or vice versa. Sabi sa verse 9 ng 2 Peter chapter 3 verse 9, not willing that any should perish. Yung part na yon ng verse ay about yan sa Diyos, patungkol yan sa Diyos. Yung unang word dyan ay willing. Talking about will of God. At yung second word natin dyan, na bibigyan natin pansin, ay yung word na any. Talking about naman dun sa target ng willingness ng Diyos. Willingness na hindi mag-perish. And all should come to repentance. So yun, willing and any. Yan yung ating two words na bibigyan ng pansin. So, dapat tayo ay may delight sa pagbubulay-bulay. Sabi yan, isa yan sa delight ng blessed band. So, yan yung ginagawa natin ngayon. Pinagbubulay-bulayan natin. So, tingnan natin. Yung unang word, willing. So, sino yung not willing daw? So, specifically, ito ay referring to God's will. So, sa Bible, sa mga Bible scholar, mga theologian, ay merong several different ways in which the Bible speaks about God's will. Yan yung kung pansin kayo, merong mga revealed will, secret will, madaming will na nabanggit sa Biblia. So, titingnan natin ay yung tatlong most frequent way that explain or speaks about the will of God. So, yung tatlo lang. Madami yan. Sabi nga nila dyan, may 7 o 6 na pwedeng makapagpaliwanag, explain about God's will. Dito, titingnan natin yung tatlo. So, ito yung mga terms na ginagamit to describe the different uses or aspects of God's will in the Bible. So, ang una natin titingnan na type ng will, i-apply natin doon sa word na nasa verse ng 2 Peter chapter 3, sa verse 9. Ito ba ay decretive will? Decretive will of God? So, ano ba yung decretive will of God? So, it described in the Bible as same doon sa Genesis during the creation time. Kung ano yung will or decretive will ng Diyos, it shall come to pass. So, will ng Diyos na magkaroon ng langit at lupa. So, it shall come to pass, nagkaroon ng langit at lupa. Magkaroon ng mga hayop sa dagat, nagkaroon. Magkaroon ng mga ibon, magkaroon ng mga hayop sa lupa, magkaroon ng mga halaman. It shall come to pass. So, iyon yung ibig sabihin ng decretive will of God. The sovereign, efficacious will, sabi nga nila, by which God brings to pass whatever He pleases by His divine grace. So, itry natin i-apply yun dito sa verse 9. Decretive will ba ng Diyos na not willing that any should perish? Yun ba yung decretive will niya na wala bang dapat mag-perish at lahat ay mag-repent? So nakita natin, pag sinabing decretive will ng Diyos, it shall come to pass, nangyayari. Siyempre hindi ibig sabihin ito, nabibigo ang Diyos. Papaliwanag lang natin yung pagkakagamit dito sa willing na ito.
So, winil daw ng Diyos, in a sense sa decretive will na lahat ay maligtas at walang mag-perish. So, paano ngayon si Judas? Paano yung mga nabanggit na nasa impyerno? Para saan pa yung impyerno? So, malinaw, hindi ito yung sense ng will of God na pwede nating i-apply para maunawaan natin itong verse na ito. So, hindi ito decretive will ng Diyos. So, pangalawa, bibilisan na natin. Ang pangalawa ay yung tinatawag na preceptive will of God. So, ano ba ibig sabihin ng preceptive will? Ito ba ay preceptive will ng God? Meaning ay, His preceptive will refers to the commands and prohibition in Scripture. So, preceptive means law, utos, command. So, yun ba yung sinasabi dito na willing sa 2 Peter chapter 3 verse 9? So, try natin i-apply. Bawal mag-perish. Yun ang ibig sabihin niya pag ito ay isang preceptive will. Yung ba sabi ng Diyos dyan sa verse 9? Bawal kang mag-perish. Bawal mag-perish lahat. Utos ba yun ng Diyos? Di ba? Hindi. Nonsense Pag yung preceptive will ng Diyos ang ibig sabihin yan. So, meaning, hindi yun. So, pangatlo, dun sa tatlong common na ginagamit, yung disposition will of God. So, ano ba ibig sabihin ng disposition will of God? Yan yung anthropomorphic expression about the emotion of God. Ano ibig sabihin nun? What is pleasing and agreeable to God? What caused God to be delighted? And what causes God to be angry? Yun yung ibig sabihin ng disposition will of God. So, ano bang ibig sabihin? Yun ba ito? So, magbigay tayo. Kasi mahirap maunawaan itong pangatlo Bagamat ito yung laging ginagamit, sabi natin, yung common na ginagamit, mahirap itong unawain, yung disposition will of God. So, bigay tayo ng verse para magkaroon tayo ng isang example. Sa Ezekiel chapter 33, yung ating babasahin yun, Ezekiel chapter 33, verse 11, ito sabi dyan, ito yung example lang isa sa disposition will of God. Sabi dyan sa verse 11, Say unto them, as I live, saith the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked. Yan, talking about pleasing. What is pleasing and agreeable to God. Sabi dyan ng Diyos, ang kanyang disposition will, I have no pleasure in the death of the wicked. So, expression about the emotion of God, anthropomorphic expression. Yun yung disposition will of God. So, ito ba yung sinasabi doon sa willing sa 2 Peter chapter 3 verse 9? So, ito yung possible. Kasi nga, ito yung ginagamit nila ng mga Arminian na yun daw ang gusto yun daw ang pakiramdam ng Diyos. So, tama ba yun? So, alin doon sa tatlo ang may apply natin. So, makakatulong sa atin, mga kapatid, ay yung second word na ating binibigyan ng pansin. Patapos na po tayo. Yung second word, yung word na any. Di ba? Yung una, willing. Yung second na word na ating binibigyan ng pansin ay any. So, kapag ba sinabi na any, ay lahat na ng tao. So, pag naunawaan natin yung target ng word na any, mauunawaan na natin kung ano yung will ng Diyos ng Diyos para dun sa any na yun. So, kasi yun ang paliwanag ng mga Arminian, ang lahat, yung any, ay lahat daw ng tao. So, malinaw naman na hindi patungkol sa decretive will ng Diyos, yung 2 Peter, kasi nga, pag decretive will, walang magpe-perish. So, sa word na any, we are assuming na may specific target or specific group na tinutukoy. At yung any na iyon, ayun yung specific or particular group na God is not willing that any should perish. So, any. Pag ginagamit yung word na any, merong target. Hindi siya yung kahit sino na lang. Ano ibig sabihin natin? Any of them on that particular group. Any of what? Any of which group? Any of the Jew?
any of the Gentiles. Oh, yun yung paggamit ng word na any sa Bible. Meron siyang particular group of person. Any in a limited sense, ano? Kumbaga parang word in a limited sense, all in a limited sense. At hindi niyang pag-aaralan sa mga susunod na araw. So, any of what and any of which group. Malinaw nga na hindi yun any person. Kasi kung any person yun, walang magpe-perish. So, any is used in a limited sense. So, anong group yun? Which group? So, ano bang mga group yung consistent at frequent na binabanggit sa Bible? Yung ating, ano bang turo ng Bible? Ano yung frequent? Jew, Gentile, group yun ang word. Merong godly person group, group of the ungodly, meron dalawa. Sabi, righteous group at unrighteous group, dalawa din. The group of the sheep, the group of the goats. Malinaw, yan yung frequent na binabanggit sa Bible na group of person. The flock of the sheep and the flock of the goats. So I believe mga kapatid, alam nyo na yung sagot. So sino ba yun dun sa any, dun sa dalawa? Siyempre yun yung mga sheep, mga elect. So kung babasahin natin ulit ang ating teksto, makikita natin na hindi naman tayo pinahirapan talaga ni Peter sa pag-determine kung sino ba yung tinutukoy niya doon sa sulat niya. Babasahin ulit natin. Kasi di ba nahirapan tayo? Kasi nga, ang pag-twist ng Arminian, doon sila nakapokus doon sa willingness and doon sa any. Para ma-twist nila at maipasok yung kanilang teaching na any person, willing and just, any person. Kung nakita natin, hindi natin ma-determine, di ba? Doon sa kanilang sense of teaching. Paano kaya talagang tinwist nila ito para umakma yung verse na ito sa kanila? So, sabi natin, hindi naman talaga tayo pinahirapan ni Peter to determine kung sino ba yung tinutukoy niya doon sa sulat niya sa 2 Peter chapter 3 verse 9. So kung babasahin ulit natin ang ating teksto, may isa pang word na makapagbibigay liwanag sa magulong paliwanag ng mga Arminian. So ano yun? Basahin ulit natin 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward. Sa ibang salin, toward us. Sino yung us? Yun yung specific group of person ng us. Toward us. Usward. Yung usward na yun, doon, ang sabi ng Diyos ay, not willing that any should perish. Doon sa us, including Peter, but that all should come to repentance. Lahat daw, nung nasa us, ay magre-repent at yun ang hindi magpe-perish. Malinaw, hindi tayo pinahirapan ni Peter, na unawain kung sino ba yung target ng willingness ng Diyos at sino yung any. So anong ibig natin sabihin? So sino ba yung us? Sila yung God is not willing that any of the person consisting of the word us should hindi magpe-perish, but that all person consisting doon sa word na us should come to repentance. So us, sabi ni Pedro, again, sino yung us? Nakabilang si Pedro. Ano ba si Pedro? Sino ba si Pedro? Sino kaya yung us? Kasi kabilang daw siya doon sa us. So, basahin natin kung sino si Pedro. 2 Peter chapter 1. Basahin natin. 2 Peter chapter 1, verse 1 and 2. Ang sabi dito, Simon Peter, pinapakilala ka niya sarili, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. 2. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and Jesus our Lord. So, may sinulatan siya, nagpakilala siya, apostol, to you. So, yun yung us, sila. So,
So, sino ba si Paul? Mananampalataya. So, basahin, ano pa sila? Ano yung as? Para maging mas maliwanag. Basahin natin yung sulat niya. 1 Peter chapter 1. Basahin natin. 1 Peter chapter 1, verse 1 and 2. Sino ba yung asward? Sino yung as na kabilang si Paul? Sabi dito, 1 Peter chapter 1, verse 1. Peter, an apostle of Jesus Christ. Oh, yun ulit, ang pakilala niya, apostol. To the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Verse 2. Ito na, dito siya included. Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. Sino daw si Paul? Apostol. Sabi dito, ano siya? Mananampalataya. Saan niya binibilang ang kanyang sarili? Sabi niya sa verse 2, elect according to the foreknowledge of God the Father. So, yun yung distinction. Yun yung gusto ng Diyos na hindi mag-perish. Particular group of person. Yung elect, nakabilang siya to us, toward us, to usward. So nakita nyo kung gaanong pinilit itwist, mga kapatid, nakakalungkot. Yung mga naniwala sa turo ng mga Arminian na para sa lahat, yung kabataan ng Panginoon, tatanggapin na lang o hindi. Kaya naman nangyayari, outwardly lang, pero hindi umuugat sa kanilang mga members. Nakakalungkot. Walang tunay na regeneration. Kasi yung regeneration, na ayaw ng Diyos na mag-perish, hindi yun to all. Specifically, toward us lang yun, to usward. So, sino yun? Hindi tayo pinahirapan ni Pedro sa sulat niya. Binanggit niya kung sino yun. To us. At sino yung us? Saan siya kabilang? Doon siya kabilang sa mga elect. Mga sheep. So, yan. So, yung ginamit nilang verse para i-refute tayo, ibinalik natin sa kanila para i-refute natin sila na yung paliwanag nyo ay mali. Gusto nyo lang mambola ng mga tao para dumami kayo. At kung yun talaga, sincerely ang pagkakaintindi nyo, ay hindi pa talaga kayo open. Hindi pa kayo binubuksan ng Panginoon. So, nakakalungkot. O, yun. So, napakalinaw. Yung ating doctrine ay biblical, nasa Bible. Tsaka kung babalikan nga natin yung turo ng mga Arminian, na pwedeng magdesisyon dahil God makes salvation possible to all people, ay hindi yung totoo. Ngayon, anong kaibahan ng mga Arminians na nananampalataya sa kanilang maling doktrina? Anong kaibahan nila doon sa mga nananampalataya, doon sa mga deboto sa Cebu? Or much better to us, ano ang pagkakatulad ng mga Arminian sa mga deboto doon sa Cebu? Anong pagkakaiba nila? Anong pagkakatulad nila? Ang pagkakaiba nila, wala silang pagkakaiba. At ang pagkakapareho nila, pareho silang nasa error. They are both delusional. God sent them strong delusion kasi pinoprofess nila na tinanggap nila ang Panginoong Hesus, mananampalataya sila sa Panginoong Hesus. Pero yung turo mismo ng Panginoong Hesus ay yun yung kanilang nire-reject. Para bang ganito? Sinabi ko na tinanggap ko ang Panginoong Hesus dahil ako'y pinatanggap. Yun yung, example lang, hindi ko sinasabing ako to. Example lang. Tinanggap daw. Pero pagka ang ituturo na ay kung ano yung tinuro ng Panginoong Hesus, i-reject nila, hindi. Ito lang. Dito lang kami. Jesus lang kami. Narinig na natin yun. Jesus lang kami. Dati yung church. Wala doktrina. O kung may doktrina naman, hindi yung doktrina ng Panginoong Hesus.
Ano bang turo ng Panginoong Jesus? Consistent ang Panginoong Jesus sa pagtuturo na inialay niya lang ang buhay niya. I laid down my life for the sheep. No man can come to me except the Father who has sent me, draw him. Talagang malinaw na may group of person, particular. So, consistent ang Panginoong Jesus sa pagtuturo niyan. Particular, may target siya. Hindi sayang yung kanyang sakripisyo. Ngayon, yung turong yun, doktrina yon ng Panginoong Jesus. Pero yun yung kanilang nire-reject. Basahin natin kung paano natin nasabi na nire-reject nila ang Panginoong Jesus sa ating pagtatapos. Last 2 verses. Kaya sila nasa error. Kasi, ang tinatanggap lang nila, yung word na Jesus. Pero yung turo, yung salita mismo, yung words, turo, yun yung nire-reject nila. Hindi nila alam, pag nireject nila yung turo, hindi talaga nila tinanggap ang Panginoong Jesus. Nadaya sila ng mga bulaang pastor pangaral. So, nung patunay natin dyan, sa claim natin na yan, so buksan natin ating mga Bible sa John chapter 12, verse 48. Paano ba nire-reject ang Panginoong Jesus? Ito, alam ko narinig nyo na to. Pero ulitin ko lang kasi akma yan dito sa ating pag-aaral. John chapter 12, verse 48. Ganito kung paano nire-reject ang Panginoong Jesus. Sabi mo, tinanggap mo ha. Tingnan natin. Sabi dito sa verse 48, He that rejected me and received not my words hath one that judged him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. So bigyan natin pansin nyo, no? Unang mga salita. He that rejected me, yung mga nag-reject sa kanya, and received not my words, yung mga hindi tumatanggap ng kanyang salita. So ano ba yung salita ng Panginoong Jesus? Yung nire-reject nila. Kasi yun daw ay, pag nire-reject mo yung kanyang salita, ibig sabihin, nire-reject mo yung siya. So ano ba yung kanyang salita? Buksan na ang last verse natin. John chapter, 2 John, verse 9. Ano ba yung salitang yun? Na nire-reject nila. Hindi nila alam, nireject talaga nila si Jesus Christ. Kaya nasa error sila. Hindi nila tinanggap yung salita ni Jesus Christ. Ano ba yun? Yung salita ng Panginoon Jesus. So, basahin natin sa 2 John verse 9. Ang sabi dyan, Whosoever transgresseth and abided not in the doctrine of Christ hath not God. Sabi natin yung turo ng Panginoong Jesus, tulad dun sa I lay down my life for the sheep. Doctrine niya yun eh. Yun yung salita niya, yun yung aral niya. Ang sabi dito, Whosoever transgresseth and abided not in the doctrine of Christ had not God. He that abided in the doctrine of Christ, he had both the Father and the Son. So kung ang nireject mo, kung tinanggap mo si Jesus, pero nire-reject mo yung kanyang doctrine, sabi dito, ay, isa kang wala sa iyong ama. Kasi ang sumasa iyo lamang ama at ang anak, kung ikaw ay naniniwala sa kanyang doctrines, sa kanyang mga sinabi. At ang isa dyan sa doctrines na kanyang sinabi, kanyang itinuturo, consistent throughout the Bible, yung turo niya patungkol sa particular group of people, dun lamang ang limit ng kanyang sacrifice, ng kanyang death. Meron lamang specific group of persons, at yun yung tawag dyan ay God's elect, tinawag yan ng mga righteous, mga sheep. So nakita yung distinction, hindi sila yung goat, hindi sila yung wicked, hindi sila yung unrighteous. At dito sa ating maiksing pag-aaral, naging malinaw din at ating ni-refute, pinakita natin yung verse na ginagamit laban sa ating doktrina, na ginagamit nila dahil tinwist nila, ibinalik natin sa kanila to prove na mali sila at ang tama ay ang Biblia. Tama ang turo
ng Diyos. Tama ang ating doktrina na pinaniniwalaan. Kaya sabi natin, mapalad tayo dahil every Sunday, nakakapakinig tayo ng mga truth, may mga mangangaral na with authority, meron tayong pastor na nagtuturo ng mga tama, may mga mangangaral tayo naririnig, mga pastor natin sa iba't ibang dako. So, napakapalad natin. Ikumpara nyo dun sa mga taong nabulag na, mga lost. Sana ay inyong naging pagpapala sa bawat isa ang mensahe ngayong umaga. Ating pagbulay-bulayan yan. Tayo ba ay kabilang dun sa elect? Kasi malinaw, yun lang talaga ang mga maliligtas. Specific person. Anong isang patunay na ikaw ay elect? Hindi magiging mahirap sa iyo na tanggapin yung mga turo, mga salita ng Panginoong Hesus. Kasi nga, ang nagre-reject sa kanyang salita, sabi doon sa John chapter 12 verse 48, wala sa kanyang Panginoong Hesus. Nireject niya. Ang tunay na pagtanggap sa Panginoong Hesus ay tatanggapin siya kasama ng kanyang mga doktrina at turo. May God bless the message in our heart. Tayo po ay manalangin. Lumod po tayo. Tayo aming Diyos na banal, nalasasan sa lahat. Aming Ama na nasa langit, maraming po salamat sa inyong mensahe ng umaga. Tunay po na napakapalad namin dahil alam namin na kami ay inyo pang itinalaga buhat pa sa pasimula aming Diyos para sa kaligtasan. Maraming salamat aming Diyos sa doktrinang ito na malinaw at nagpapaliwanag na meron lamang kayong specific group of persons na yung pinag-alayan ng iyong buhay. Maraming salamat po sa sakripisyo ng ang Panginoong Jesus kung sa krus. Dahil doon, hindi lamang basta siya namatay ng kahit sino na lamang, bahala na hindi lang turo ninyo aming Diyos. Salamat dahil sa pagkamatay na ang Panginoong Jesus doon sa krus ay inyong sinigurado ang kaligtasan ng inyong mga hinirang aming Diyos. Particularly ang mga elect. Maraming salamat Panginoon sa doktrina ito. Naway ang mensahe ng umaga yung magpatibay sa bawat isa, sa mga kapatiran. Naway naging paglago ito sa kanilang buhay spiritual. Para naman sa mga tagapakinig, aming Diyos, nawa ang mensahe ito ay gamitin yung daan upang mabuksan ang kanilang mga puso, kanilang mga mata, kanilang mga isipan, na hindi lahat ng tao ay maliligtas. Bagamat ang nais namin, nais ng bawat isa ay maligtas ang lahat, hindi ito yung malinaw, turo ng inyong anak para lamang sa mga tukay na iniwala ng buhay. Dahil doon, aming ma-appreciate kung gaano ang kayo kabuti aming Diyos. Dahil lahat naman ng tao ay karapat-dapat sa impyerno. Kung hindi lamang dahil sa inyong habag at awa, sa inyong biyaya aming Diyos, wala talagang maliligtas. Kaya aming Diyos, salamat sa inyong katalagahan, buhat pa sa simula, sa inyong eleksyon, buhat pa sa pasimula, sa gabihin aming Diyos, dahil lamang doon kaya kami maliligtas. Kung aming Diyos ay hindi kami patuloy na i-preserve sa doctrines and morals sa aming Diyos. Aming inaalala muli ang aming mga kapatiran sa Bulacan. Nawa ay maging matibay din sila sa mga doktrinang ito na mayroong succession na pinapasa sa bawat tunay na iglesia aming Diyos at pinapanampalatayana ng bawat isa, ng bawat membro, ng bawat mga tupa, ng bawat mga anak aming Diyos. Maraming salamat muli aming Diyos. Muli po na kaibutin ninyo. Patuloy din namin pinapanalangin ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kapamilya. Kung meron man po sa kanilang mga tupa, nawa ay makita namin ang katuparan ng kanilang kaligtasan. Nawa ay maging daan din ang mensahe ito upang sila ay mabuksan sa katotohanan, kanilang matanggap biblically ang aming Panginoon Jesus. Diyos, maraming salamat, lahat po ng kapulian, pupulit at sa salamat, pagsamba ay para sa inyo lamang,
Ito po ang aming dalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. So, patuloy po natin sambahin ang ating Diyos. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Hindi po, magandang umaga sa lahat. God bless po. Meron po tayong pananambahan mamayang hapon. Balik po kayo. Salamat po.